Exodo, Kabanatang 2. At isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon at nag-asawa sa isang anak na babae ng lipi ni Levi. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. At nang kaniyang makita na maganda, ay kaniyang itinagong 3 buwan. At nang hindi na niya maitatagong malaon, ay ikinuha niya ng isang takbang yantok at pinahira niya ng biton at ng sahing. At kaniyang isinilid ang bata roon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kaniyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Paraon ay lumusong upang maligo sa ilog, at nagsipaglakad ang kaniyang mga abay sa tabi ng ilog. At kaniyang nakita ang takba sa katalahiban at ipinakuha sa kaniyang abay. At kaniyang binuksan at nakita niya ang bata, at narito ang sanggol ay umiyak. At kaniyang kinaawaan at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreyo. Na magkagayoy sinabi ng kaniyang kapatid na babae sa anak ni Paraon, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebreya na makapag-alaga sa iyo ng batang ito? At sinabi niya sa kanya ng anak ni Paraon, yumaon ka. At ang dalaga ay yumaon at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Paraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin, at bibigyan kita ng iyong kaupahan. At kinuha ng babae ang bata at inalagaan. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Paraon, at siya'y kanyang inaring anak, at kanyang pinangalang Moises. At sinabi, sapagkat aking sinagip siya sa tubig. At nangyari ng mga araw na iyon, nang malaki na si Moises, na kaniyang nilabas ang kanyang mga kapatid at minasdan ang atang sa kanila. At kaniyang nakita ang isang Ehipsyo na nananakit ng isang Hebreyo na isa sa kaniyang mga kapatid. At siya'y nagmasid sa magkabi-kabilang dako, at nang siya'y walang makitang tao ay kaniyang pinatay ang Ehipsyo at kaniyang tinapunan sa buhanginan. At siya'y lumabas na 2 araw, at narito na may 2 lalaking Hebreyo na nagbababag. At kaniyang sinabi roon sa umaapi, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? At sinabi niya, sinong naglagay sa iyong pangulo at tukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? At natakot si Moises at nagsabi, tunay na mga bagay na yaon ay nahayag. Nang mabalitaan nga ni Paraon ang bagay na ito, ay minithi niyang patayin si Moises. Datapwat si Moises ay tumakas sa harapan ni Paraon at tumahan sa lupain ng Madian. At siya'y umupo sa tabi ng isang balon. Ang saserdote nga sa Madian ay may 7 anak na babae, at sila'y naparoon at umigib ng tubig. At kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. At ang mga pastor ay dumating, at sila'y pinalayas. Dadapwat si Moises ay tumayo, at sila'y tinulungan at pinainom ang kanilang kawan.
At nang sila'y dumating kay Raquel na kanilang ama, ay sinabi niya, "Bakit kayo tumindig na madali ngayon?" At kanilang sinabi, "Ipinagsanggalan kami ng isang Ehipsyo sa kamay ng mga pastor. At saka inigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang kawan." At kanyang sinabi sa mga anak niya, "At saan naroon siya? Bakit ninyo iniwan ang lalaking yaon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay." At si Moises ay natuwa na makisuno sa lalaking yaon, at kanyang pinapag-asawa kay Moises si Sipora na kanyang anak. At nanganak na isang lalaki, at kanyang pinangalan ng Gersom, sapagkat kanyang sinabi, "Ako'y nakipamayan sa ibang bayan." At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay, at ang mga anak ni Israel ay nagpuntong hininga dahil sa pagkalipin. At sila'y dumaing, at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibik, at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel, at sila'y kinilala ng Diyos.